ngalan ng Philippine Dental Association, ako po ay si Dr. Malu De Leon, Chairman ng Membership Committee. Nagpapasalamat po sa programang ito, approved, na binigyan kami ng pagkakataon upang mapalabas namin ang mga proyekto ng Philippine Dental Association at lubos kaming makilala ng publiko. Philippine Dental Association po ay nasa Makati, Camagong, Corner Ayala Avenue. Kung gusto niyo pong magpagamot ng ngipin, meron po kaming serbisyo doon. Nagbubunot po ng ngipin tuwing MWF, after lunch po hanggang hapon. Nagpapasalamat ako sa programang Approve at sa Net25 for inviting the Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center dito sa programa na ito para maipaalam namin sa inyong mga taga-subaybay na bukod sa isang recreational area, ang aming parke o ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center ay nag-o-offer din ng iba't ibang mga services para sa mga estudyante, sa mga senior citizens at sa mga namamasyal in general. So maraming salamat sa Approve at sa Net25. Alright, maraming salamat po sa ating mga naging guest. And we are back here live on the studio. Kasama po natin si Mr. Euclides Forbes, ang Administrator ng Philippine Coconut Authority. Muli magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon ulit. Okay, we were talking about, before we took a break, ang pinag-uusapan natin yung the traditional products from coconut. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin. Pero meron ng mga bagong na-develop. Meron naman. Meron akong isang alam. Yung VCO. Yes, oo. Na ginagamit pati sa cosmetics right now Okay, and sa oo, food. oo. Okay. Bukod doon, sir, ano pa yung mga bagong products from coconuts na produkto din ng teknolohiya? Narin ang coco sugar. Nariyan ngayon yung coco water. Alam mo itong coco water, magkaiba ito sa buko juice. At ang sales nito ay tumaas sa Europa at sa Estados Unidos ng 8 times by leaps and bounds nga ang taas. Teka lang, sir, medyo mapigil kita ng konti. Did I hear you right? We are actually exporting coconut water to Europe. Yes, Europe at saka the United States. The United States. Why is that? Bakit ganon? Ang coco juice natin, ito yung hindi ito yung buko juice. Ito yung from mature coconuts na pag nakat natin yung sa field, yung coconut, yun lang tinatapon natin sa field. Okay. Ngayon napepera na ito, dolyar na ngayon ang ating kinikita rito. Okay. At ito yung pinopromote ni Madonna. Kasi di ba pagka yung nyug ang kukunin natin, no? Pagka yung panggata. Pagka biniyak natin yung mature coconut, yung tubig nun, ngayon. Yung tubig kasi maasim na siya eh. No, ngayon nga ang yung nga ang Bago inain. na siya, okay. Bukod pa yung buko juice natin, iba naman yun. Yung young. Yes, coconut. oo. Ito ay pinagkakaguluhan sa ibang bansa because of the health benefits? Yes, ito ginagawa na itong substitute sa soda. Meron na rin tayong bagong technology ngayon kasi before, if I remember correctly, bago magbunga ang isang puno ay matagal. Ngayon, hindi na. Meron na, yung ating dwarf, dati yung ating tall variety, mga 7 years yon. Yung ating dwarf variety, mga 3.5 years na lang. Okay. So, mas mabilis ang pag-ikot ng pera at pagkuha natin ng mga produkto. Oo, tsaka mas mababa yun, mas mababa sa labor. In fact, yung mga nagninegosyo ngayon ng coco sugar, hindi pwedeng lumaban yung kanilang coco sugar kung ginagamit nila yung tall variety. Kasi may mataas at mas labor intensive yun. Kung ikaw nag-coco sugar, dapat kung mapaganda ang iyong negosyo, dapat gagamit ka ng dwarf variety. Yung madali lang Yes, akitin. kasi yun pwede yung unang pagbungan, kahit nakahiga ka, pwede mo kunin yung Yung bumubunga. yung nasa nagbunga, galing yung sa coco sap. Okay. Oo, yun yung ginagamit pala para gumawa ng coconut Yung sugar. katulad din yung paano pagkuha ng tuba, Oo. na pinuputol yung flower, doon nagagaling yung coco sap. Okay. Kaya siya ginagawa coco sugar. Okay. Now, sir, meron kasing pinarating sa atin na katanungan from our audience. So, sabi nila, kamusta naman yung ating mga kopra? Yun ang problema natin ngayon. Alam mo, kahit medyo tumaas ang production natin as compared to last year, mababa ang presyo natin kasi ang ating copra industry ay controlled ng international market.
alam mo, in copra terms, ang ating export, 80% ng ating copra ay ine-export. Right. At yan ay kontrolado ng Rotterdam. 20% lang ang ginagamit natin dito sa Pilipinas. Right. At ang isa sa remedyo para maitaas ang market ng copra sa Pilipinas ay yung proposal ng Secretary Alcala sa Pangulo na itaas yung blend sa biodiesel Okay. from 2 to 5% because if the percentage of methyl ester which is from coconut ay tataas, magkakaroon tayo ng additional market na siguro at an additional 20% ng market ng coconut sa Pilipinas. We're talking about the actual composition of Yes, oo. the produce. Ibig sabihin yung ilalabas natin, kinakailangan talaga ng tulong ng pamahalaan para maisagawa ito. The farmers cannot do Yes. this by themselves. Kasi ito yung ating mixture ng gamit natin ng biodiesel. Right, right. Meron na tayong programa, sir, para doon? Meron Or na. is it still a proposal? Actually, ang ginagamit na ngayon natin, 2% na tayo ngayon. Right. Ang inihiling namin ngayon, sa pangunguna ng Secretary Alcala, itaas ng from 3 to 5%. Okay. I wish we had more time, but I have to ask you this because marami tayong mga nanonood ng mga entrepreneurial spirits o may mga entrepreneurial spirits. Maraming products na bago na galing sa coconut na makakatulong to rejuvenate and to rehabilitate our coconut industry. Is that right, sir? Yes, oo. Okay. Baka gusto mong tawagan yung ating audience at imbitahan sila na makilahok at makialam dito sa ating coconut industry kahit hindi sila coconut farmers. Sa ating mga mamamayang Pilipino, marami na pong produkto sa coconut. At kami po yung nagpapatraining. Katulad po ng paggagawa ng virgin coconut oil, panggagawa ng ice cream, kahit yung panggagawa ng ice cream. Ngayon, nagpapatrain na kami Ay, ang na sarap paggagawa ng coconut ice cream, ha? Meron po dyan sa Quezon City, padadala ko kayo. Okay, nakatikim na tayo niyan. So, ibig sabihin may chance ang ating mga kababayan to get involved at the same time helping the country and the coconut Yes, industry. ma'am. Yes, ma'am. At kami po yung sumulat lang po kayo sa amin. Kung halimbawa po kayo gusto niyo mag-training dito ng paggagawa ng mga produkto, maggamit ang coconut, magpapadala po kami. Nang magti-train. Yes, ma'am. Magkano naman ang bayad? Wala sir? pong bayad Ayun, ang yun. gusto kong marinig doon actually. Wala pong bayad. At yan po, inuulit ko nga po pala, Aha. yung aming seedlings dispersal, yung aming, yan po yung tsaka yung fertilization, at libre po yan. Okay. Pinagbabawal po ng PCA ang pagbebenta ng anumang seedlings na gagaling sa PCA. Aha. Sapagkat yun po ang mandato namin, kaya nga po tinaas ang budget namin para po ipamigay yung aming mga coconut seedlings at yung pong fertilizer na aming pinamimigay din. Okay. Ang PCA lang, medyo mayaba po kami kaunti. Kami po ang namimigay ng fertilizer lang, na sir. walang iskandalo. Oo. Fertilizer na libre na wala pang iskandalo, wala Wala pang po. corruption. Okay. Now, sir, isa na lang ang tanong ko sa'yo before we end because we don't have a lot of time. Lahat ba nagsasagot sa amin sa telepono sa mga inquiries ng inimbitahan nating mga kababayan natin kasing bait mo? Ay, oo naman po. Sapagkat pag hindi po bait nyo, pwede ko naman po dalhin yung mga tauhan po sa ARM at doon muna sila magbakasyon. May threat si sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Salamat din po. And we hope to hear from you again soon. Ay, yun po ang ating paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Sige, dyan lamang po kayo mga kaibigan ng ating nakasama si Mr. Euclides Forbes, ang Administration ng Philippine Coconut Authority. Magbabalik pa rin ang approval kay Alias. Sandali po lamang.